Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong news sa Bilyonaryo News Channel tungkol ito sa napapabalita na pag-siba o pag-resign ng tatlong cabinet secretaries. Talagang palubog na ang barko. Okay, so sino-sino yung mga tatlong cabinet members na napipintong mag-resign or masibak? Alamin natin. Tatlong cabinet official ang nalalapit na rin daw masibak sa pwesto. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa harap ng sunod-sunod na pagkakadawit ng mga cabinet secretary sa issue ng maanomalyang flood control projects, napipinto umano ang pagkakatanggal ni DepEd Secretary Sonny Angara, Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Health Secretary Ted Herbosa, ayon sa Politico.com. Ayon sa source ng Politico, maaaring ito raw ang paraan ng Pangulo para ipakita na hindi ligtas ang anyay underperforming o controversial officials sa pagpapatupad ng accountability sa kanyang administrasyon. Ayon naman sa palasyo, wala pang update mula kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. Kung sakali, ito na ang pangatlong round ng balasahan sa Marcos Jr. administration simula Mayo nitong taon. Matatandaan na nang tinanong natin ang palasyo tungkol kay Herbosa, ligtas pa ang kalihim sa cabinet revamp ni PBBM. Ngayon po, mai-assume natin na he still enjoys the trust of the President. Tingnan po natin kung ito pa'y na-receive na po ng Ombudsman at hayaan po natin ang Ombudsman na mag-imbestiga po dito. May nakabinbin na reklamo laban kay Herbosa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y close relationship niya sa isang pharmaceutical company. Ang DepEd at DICT naman nadadawit sa maanomalyang budget insertions dahil sa mga pahayag ng dating mambabatas na si Zaldico kaugnay ng mga ahensyang may mga isiningit umano sa 2025 national budget. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel. Diyos! So, talagang it all reflects on the leadership. Grabe, no? Unahin natin ang DOH. Diba? Naha-high blood si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil yung pagsagot-sagot ng Herbosa na ito is parang wala lang ba? To me, personal kong opinion lang ito, observation. May tinatago Yung zero billing sa ospital, yung pala meron ding bayad. Wala. Yung reklamo sa ombudsman against kay Herbosa tungkol sa mga gamot, mga ang dami. Pati si Mayor Magalong mismo nagsabi na nasa radar namin yan, Secretary of Health Herbosa, hindi rin niya makakaligtas sa amin. So, tingnan nyo, ang korupsyon hindi lang sa DPWH. Kahit saang departamento, nandyan na. Ako, ngayon ko lang ito narinig na pati DepEd at DICT nasasangkot sa budget insertion. Wow! Mabuti na lang at maagang umalis si BP Inday Sara. Grabe. Mas lalo ako ngayong napapahanga kay BP Inday Sara. Nung unang nag-resign siya, sabi ko, lako, bakit? Parang masyado pang maaga. Kaya lang, now I understand her wisdom. Tignan nyo, nung umalis siya at nagpahayag na 2 tao lang nagkokontrol sa budget ng Pilipinas, Zaldico and Romualdez. Ngayon, patunayan. Totoo. So, kaya umalis siya dahil ayaw niyang pakontrol sa dalawa. So, how about in the other departments? Ay, wala. Tahimik lang sila. Pinabayaan. Si BP Sara lang ang cabinet member na hindi nagpakontrol. Kaya, nung umalis siya sa DepEd, yun na. Sunod-sunod ng panggigipit sa kanya up to the point na inimpeach na siya. Buti na lang, Merisi Gaba, naging unconstitutional yung ginawa nila.
So, budget, insertion, DepEd and the ICT. So, ibig sabihin, totoo yung mga aligasyon ni Saldico. Kasi, mismo yung 100 billion na sinabi niyang na-insert dahil sa Pangulo, totoo eh. Pinatotohanan ni Senator Ping Lacson, only, cleaner niya kagad ang Pangulo na hindi ang Pangulang tumanggap ng kickback. Ala, grabe. Paano naman niya nalaman kagad? Yung investigator, dahil siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee, siya na rin naging judge. Wala na. Yung napakataas na pagtingin ko kay Senator Lacson nung una, ngayon, nabawasan na. So, ano ba itong nangyari sa gobyerno natin? Balasahan na naman daw. Wala na ako. Hindi ko. Nung una, nung after itong May 12 election, mass resignation kunuhay. Yung pala, ang gusto lang tanggalin si dating Solgen Medardo Guevara plus DNR. Yun lang. Ito, ang dami palang mga palpak. Tingnan nyo, DPWH Secretary, bunuan. May tiwala ko no, maganda daw ang performance. So, ano na ngayon? Ang daming kapalpakan sa DPWH. Tapos, nag-resign lang, then wala nang magagawa. Puros resignation na lang eh. Sino pang mga nag-resign? Pangandaman. Wala rin. Katapos nag-resign, wala na. Kaya nga, tama si Congressman Pulong Duterte. Kung kaalyado ng Duterte, ang bilis niyong magkaso. Imbestiga, kaso kagad. Pagkaalyado ninyo, hanggang resignation lang. Diba? O yung Yusek Jojo Cadiz, pinangalanan na bagman ng Pangulo. Hanggang resign lang. After resignation, wala na. Tahimik na sila. Sino pang magtitiwala sa administrasyong ito? Wala na. Kaya, wala na. Lubog na ating ekonomiya. World Bank report kontra na sa administrasyong ito. Kaya tama si BP Sara, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa kapihan ni Miko, so mag-abono siya. So muna ni ang itsura sa iyang kaping 5 na kabulan. So naanay mga sanga-sanga ug tambok pod. Karon naman sa pag-abono mag-spray na pod si Nico. Salamat sa Ginoo ning suporta ning kape. Makahawas mi sa mga kalisod. Oo, Salamat. so Salamat sa nagtanaw sa YouTube. Salamat kayo. pila ka puno ang ganin imong kape? 600. 600. So daghan-daghan gyud. So 5 na ka bulan. Oo, so salamat kaayo. Salamat. Salamat sa Ginoo. So salamat kaayo sa nagsuporta og sa nananom sa
among pagpasuporta sa pagpananam namog kape.